Dalawa ang birth certificate mo. Ano ang iyong gagawin? Nakakuha ka na ba ng PSA birth certificate? Pero mali ang pangalan, gender, o kaya naman ay apelyido. Ang mas malala pa, dalawa pa lang birth certificate mo. May solusyon dyan. Dahil ayon sa Supreme Court, may tamang paraan para ayusin ang birth certificate at pwedeng isang kaso lang. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang kaso. Ang Republic versus Charlie Mintas Felix, also known as Shirley Mintas Felix. Isang desisyon na nagbibigay linaw kung paano inaayos ang mali at duplicate na records sa PSA. Sa kasong ito, si Charlie Mintas Felix ay may dalawang birth certificates na nakaregister sa magkaibang lugar. Ang unang birth certificate, nakafile sa Itogon, Benguet, ay may mga maling entries. Mali ang first name, nakalagay ay Shirley. Mali ang gender, nakalagay ay female. At mali pa ang apelyido ng kanyang ama, Felix, na may spelling na F-I-L-E-X. Imbis na Felix, F-E-L-I-X. Ngunit may isa pa siyang birth certificate na nakafile naman sa Nueva Ecija. Ito ang birth certificate na naglalaman ng kanyang tamang impormasyon. Ang pangalan, Charlie, ang gender, male, at apelyido, Felix. Sa lahat ng kanyang official transactions, ang ginamit niya ay ang birth certificate na nakarehistro sa Caranglan, Nueva Ecija. Pero nang humingi siya ng kopya mula sa NSO na ngayon ay PSA, ang ibinigay sa kanya ay ang maling record. Ang record na galing sa Itogon, Benguet. Dahil dito, napilitan siyang dumulog sa korte. Nag-file siya ng petition para itama ang maling entries sa unang birth certificate sa Itogon, Benguet at ipakancel ang pangalawang birth certificate sa Caranglan, Nueva Ecija. Ngunit tumutol ang gobyerno. Ayon sa Republic of the Philippines, sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, walang jurisdiction ang Regional Trial Court ng La Trinidad, Benguet para iutos ang cancellation ng birth certificate na nakafile sa Local Civil Registry ng Caranglan, Nueva Ecija. Kaya ang naging tanong, pwede bang pagsamahin sa iisang kaso ang correction ng entries at cancellation ng isang birth certificate? O kailangan bang mag-file ng hiwalay na kaso dahil sa usaping jurisdiction ng RTC? Ang sagot ng Supreme Court, pwedeng sa iisang kasong gawin ang correction ng entries sa birth certificate at cancellation ng isang birth certificate ni Felix kahit ito ay nasa magkaibang lugar na local civil registry. Ipinaliwanag ng Supreme Court ang isang mahalagang prinsipyo, ang Doctrine of Ancillary Jurisdiction. Ibig sabihin, kapag may jurisdiction ang korte sa main case, may kapangyarihan din itong resolbahin ang mga kaugnay na issue na kinakailangan para tuluyang maayos ang mga problema. Sa kasong ito, ang main case ay ang correction ng entry sa birth certificate at ang cancellation ng duplicate birth certificate ay isang natural at kinakailangang consequence lamang nito. Kaya sinabi ng Supreme Court, hindi na kailangang mag-file ng hiwalay na kaso dahil magriresulta lamang ito sa multiplicity of suits. Binigyan din ng korte na ang Rule 108 proceeding ay action in rem. Ibig sabihin, kapag may publication at nabigyan ng notice ang lahat ng interesado, ang desisyon ng korte ay binding sa buong mundo. Kaya kahit ang civil registrar sa ibang lugar, sakop pa rin ng desisyon ng korte. Sa kasong ito, sakop pa rin ng RTC La Trinidad Benguet ang LCR ng Caranglan, Nueva Ecija.
Nilinaw din ng Supreme Court na kahit may Republic Act No. 9048 o ang Clerical Error Law at Republic Act No. 10172 na nag-amend sa Republic Act No. 9048 kung saan inialaw ang pagkukorekt bilang typographical o clerical error sa araw at buwan, sa date of birth at sa sex o gender sa birth certificate na hindi nadadaan sa korte, hindi nawawala ang jurisdiction ng Regional Trial Court sa mga kasong may substantial corrections o komplikadong issue tulad ng sa kasong ito. Tandaan po natin na hindi mo kailangang hati-hatiin ang kaso kung iisa lang naman ang problema. Ang bottom line, kung may mali sa PSA at may duplicate record, pwede mong itama ang entries, pwede mong ipakancel ang maling record, at pwede itong gawin sa iisang kaso lang. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.